Sa ilalim ng karagatan, ilang kilometro ang lalim mula sa ibabaw. Paminsan, makikita natin ang mga pormasyon na tila mula sa ibang mundo. Sa mga lawa na nabuo sa ilalim ng dagat At sa mga kakaibang bunton ng yelo at maging sa mga nakatayong bulkan. Ang mga abyssal plain na nasa 3,000 hanggang 6,000 metrong lalim ay ilan sa pinakahindi pa nagagalugad sa mundo. Sa unang tingin, ang malalawak na lugar na ito na higit kalahati ng mundo ay tila monotono at malungkot. Habang gumagalaw ka rito, parang lumilipad ka sa ibabaw ng pinakamalaking disyerto sa mundo. Halos kahit saan hanggang sa abot ng iyong tanaw, ang tanawin sa harap mo ay isang kapatagan na patag at walang kaibahan. Isang pantay-pantay na kapatagan na tatakpan ng makapal na patong ng mga sedimentong binubuo ng mga partikulo ng organikong material na nagbumula sa ibabaw at patuloy na bumabagsak sa kailaliman ng mga karagatan bilang tinatawag na marine snow, kung saan ang mga naipong deposito ay umaabot ng 1 sentimetro kada 1,000 taon sa karaniwan. Sa kabila ng nakakalungkot na monotonya rito na minsan lang napuputol lang ilang naninirahan, may mga pagkakataong ang liwanag mula sa mga submersible ay nagpapakita ng kakaibang anyo. Mga nag-iisang estrukturang biglang sumusulpot sa disyertong ito sa ilalim ng dagat. Hindi ka nakaharap sa salamin, kundi sa maliit na lawa sa ilalim ng dagat na naghihiwalay sa dalawang mundo ng likido na di na naghahalo. Mula pa kalagitnaan ng dekada 60 kilala na ang mga tila hindi totoong lawang ito bilang mga lawa ng brine na nabubuo sa pag-ipon ng napakaalat na tubig. Isang tubig na maaring maglaman ng 5 hanggang 8 beses na mas maraming asin kaysa sa tubig dagat, at dahil masiksik ito kaysa sa paligid nito, tila naiipon ito sa mga lumbak kung saan ang ibabaw ay bumubuo ng isang kumikislap na hangganan sa pagitan nito at ng natitirang bahagi ng karagatan. Ilang dosenang metrong lalim lang ang karamihan sa mga formasyong ito, maliit ang sukat at parang mga sanaw na ilang metro lang ang diametro. Ngunit ang pinakamalalaking natuklasan ay sumasaklaw ng 60 square kilometer. Minsan, ang maliliit na patay na dagat sa hukay ng kailaliman ay tila natatakpan ng kakaibang hamog dahil sa agos, maaari mabuo sa ibabaw ang lugar na bahagyang naghahalo ang tubig. Dahil dito, natatakpan ng hamog ang mga maalat na lawa sa ilalim, kung saan minsan tumatalbog ang submarino kapag sinusubukang butasin ng ibabaw. May ilang robot sa ilalim ng dagat na muntik nang maipit nang pumasok sila sa malalim na patong na maalat na tubig. Sobrang lapot ng tubig dun, kaya muntik na silang mabaon. Kahit may daan-daang kamanghamanghang lawa sa ilalim ng dagat na nasa 7 hanggang 3,000 metro ang lalim, nasa 50 pa lang ang natutukoy natin ngayon. Karamihan ay nasa Golpo ng Mexico, Dagat Pula at Mediteraneo. Doon sa kailaliman ng Dagat Egeo, mga 3 kilometro sa ilalim ng ibabaw, natuklasan ang humigit kumulang 10 maalat na lawa na makikita ninyo ang lokasyon sa mapang ito. Karamihan sa mga maalat na lawa ay nabuo sa ibabaw ng dating mga deposito ng asin mula milyon-milyong taon na ang nakalipas. Noong natuyo at naglaho ang mga sinaunang dagat matapos magsara, iniwan nila ang asin na taglay nila. Nailibing ito at natabunan ng latak sa pagdaan ng panahon. Kapag ang tubig alat mula sa kailaliman ng dagat ay pumapasok sa mga bita, maaari nitong maabot at hugasan ang makakapal na patong ng asin, na sa ibang lugar ay ilang kilometro ang kapal, bago dahan-dahang bumalik sa ibabaw ng crust. Pagkatapos, dumadaloy ito sa sahig ng karagatan at bumubuo ng mga pansamantalang ilog na nagiging kakaibang likas na lawa. Para sa karamihan ng organismong pumapasok sa mga lawa, tila itong mga patong ng kamatayan dahil sa nakalalasong komposisyon ng tubig mula sa crust ng mundo. Dahil sa sobrang alat at kawalan ng agos na naghahalo nito sa dagat, halos walang molekulang oksihenyo ang mga tubig na ito. Anoksiko, delikado ito at nakamamatay sa lahat ng organismong huminga. Kaya kapag ang isang hayop ay pumasok sa isang lawa ng tubig alat, ito ay nakamamatay. Kaya madalas napupuno ang mga lugar na ito ng bangkay ng isda, alimango at mga amphipod na palayo sa libingan ng malalalim na karagatan.
Kapag namatay, napapanatili ang mga organismong ito sa sobrang alat na likido ng mga lawa sa loob ng mga dekada dahil pinipigilan ng lason ng lawa ang mga mikroorganismong sanhi ng pagkabulok. May ilang mineral tulad ng barium sulfate na bumabalot sa katawan ng manipis na kristal kaya nagmumukhang estatwa ang mga patay. Dahil dito, madalas nagiging sementeryo ng mga bangkay ang paligid ng mga lawa na tila nanigas at pambihirang na preserba sa ilalim ng dagat. Sa Golpo ng Mexico, ang kilalang lawa ng tubig alat na tinawag na jacuzzi ng kawalang pag-asa ay puno ng mga patay na hayop na nasuffocate sa tubig na ito kung saan hindi sila makahinga. Nalason dahil sa mataas na konsentrasyon ng methane, sulfuric acid at hydrogen sulfide na natunaw sa tubig. Kahit nakamamatay na patibong ang mga lawa para sa karamihan ng nilalang, nakabuo pa rin ng bagong paraan ang buhay para mabuhay doon. Sa katunayan, sa pampang ng lasong lawa sa kailaliman, may mga organismong natutong makinabang sa matitinding kondisyon. Sa paligid ng mga lawa na ito, dumarami ang mga kolonya ng bakterya na nakabuo ng isang matalinong proseso na tinatawag na chemosynthesis na nagpapaintulot sa kanila na makagawa ng enerhiya mula sa mga nakalalasong sangkap na matatagpuan dito nang hindi umaasa sa maliliit na organikong partikula na nagmumula sa ibabaw. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, ang mga bakteryang ito ay nagbibigay daan sa iba't ibang at kakaibang hayop na mabuhay at umunlad sa gilid ng mga lawa ng kamatayan. Tunay nga matatagpuan dito sa makitid na pagitan ng bangin ng kamatayan at buhay. May mga kumpol na higanteng tahong na namumuhay ng sagana sa pamamagitan ng pagkakanlo ng mga bakterya sa kanilang mga hasang na siyang nababago at nako-convert ng mga nakalalasong elemento upang maging pagkaing maaaring kainin para sa kanila. Dahil dito, ang paligid ng mga nakalalasong lawang ito ay nagiging oasis ng natatanging buhay na namumukadkad sa halos desyertong kapatagan sa kailaliman ng dagat. Dahil taliwas sa kahariang nababalutan ng walang hanggang dilim na nakapaligid sa kanila kung saan ang mga hayop ay umaasa lamang sa mga tira-tirang pagkain na bumabagsak mula sa ibabaw bilang kanilang pagkain. Dito makikikita ang pangunahing pinagmumulan ng organikong materyales na napapalitan dahil sa dami ng sapi ng bakterya. Bukod sa kakaibang nilalang dito, makikita rin sa paligid ng mga basin ang mga deposito na gawa ng aktibong organismo. Sa pag-aaral ng mga reef na gawa sa karbonato na daan-dahang tumubo at naipon, tinatayang 15,000 taon na ang edad ng ilang basin. Bagamat matagal nang umiiral, hindi permanente ang mga isla ng kasaganaan dahil maaaring magsara ang mga bitak at huminto ang pagdaloy ng nakalalasong tubig na nagpapabuhay sa kanila. Kapag nawala ang pinagkukunan ng enerhiya, unti-unting nawawala ang extremophile na banig ng mikrobyo at pati na rin ang mga organismong umaasa sa kanila. Para dagdagan ang kababalaghan, isipin na sa lahat ng karagatan sa mundo, matatagpuan ito sa lalim na daan-daan hanggang ilang libong metro. Sa ilang lugar, ang saig ng dagat ay naglalabas ng di nakikitang dagta bilang mga bula ng methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide at minsan mabibigat na hydrocarbons, likido o malapot. Sa mga kakaibang pormasyon na ito na tinatawag na cold seeps at unang natuklasan noong 1983, umaagos ang tubig na mayaman sa mga nakalalasong chemical mula sa balat ng mundo sa temperaturang mula 2 hanggang 10 degrees. Kadalasang mas malawak pa ito kaysa sa mga brine pools na karaniwan ding kaugnay nila. Hindi galing sa pagkatunaw ng asin ang mga pormasyon na ito, kundi mula sa pag-angat ng likidong may hydrocarbons. Nakakahanap din sila ng daan sa mga bitak at lamat para makatakas mula sa latak at makarating sa ilalim ng karagatan. Dito rin, ang chemical sa mga likidong mula sa mabagal na pagkasira ng organikong material sa kailaliman ay malagang panggatong para sa kakaibang uri ng buhay. Sa mga tagas na lugar, natatakpan ang saig ng dagat ng banig ng mikrobyo na kayang gawing enerhiya ang hydrogen sulfide o methane para sa buhay. Sa ilang lugar, ang mga banig na parang puti, dilaw o asul na amag ay literal na bumabalot sa ilalim ng dagat hanggang tanaw. Dahil ang pinakamalaki sa mga pagtagas na ito ay kasing lawak ng lungsod ng Paris.
Makikikita rin dito ang maraming hayop na nakikinabang sa pambihirang mikroorganismo na gumagawa ng sariling enerhiya nang hindi umaasa sa ibabaw, tulad ng dambuhalang tahong na may ganitong mikroorganismo sa laman. O kaya naman ay mga tubeworm na walang bibig, puwit at bituka ay nabubuhay dahil sa ugnayang symbiotikong mayroon sila sa kanilang mga chemosynthetic bacteria na nagbibigay sa kanila ng mga sustansyang kailangan nila. Bumabaon ng mga uod na ito sa latak at sumisipsip ng asupre gamit ang ugat, kaya nagsasama-sama sila sa kumpol na may daan-daang individual. Dahil mabagal ang paglaki nila, umaabot sila sa napakalaking sukat at mahabang buhay. Ang pinakamalalaki na natagpuan ay halos 3 metro ang haba at tinatayang nasa 400 taon ng edad nila. Sa mga bahaging ito ng pangtagas, may malalaking kolonya ng yeti crab na may chemosynthetic bacteria sa mahahabang balahibo na inaalog nila sa tubig na mayaman sa asupre para mapalago at mapakinabangan. Ang presensya ng mga hayop na ito ay umaakit ng maraming nilalang na umaasa sa kanila sa pagkain gaya ng anemona, hipon, kopepod, suso at mga isdang malalim sa dagat. Dito, makikita natin ang ilang dosenang kilo ng organikong material bawat metro kwadrado. At lahat ng nilalang na nabubuhay sa pressure na parang bigat ng truck sa palad ay ilang kilometro lang mula sa ating tinitirhan. Dahil halos lahat ng mga rehiyong mayaman sa malamig na pag-agos, na makikita ninyo sa mapang ito ang pagkakabahagi ng pinakamalalaking kilalang lugar sa buong mundo ay matatagpuan malapit sa baybayin, sa mga continental margin o sa mga oceanic trench. Doon kung saan ang aktibidad ng tectonic ay nagtutulak sa mga bulsa ng malalalim na hydrocarbon na maglabas ng bahagi ng kanilang laman bilang likido na maaring malapot o bilang gas. Bagaman mahirap tantiyahin, tinatayang may ilang 10,000 malamig na pag-agos sa mundo, ngunit wala pang 5% ang natukoy na lokasyon. Sa kahabaan pa lang ng silangang baybayin ng Estados Unidos, mahigit 550 aktibong lugar ang natukoy sa loob ng ilang daang kilometro. Malaki ang epekto ng masaganang buhay dito sa regulasyon ng pandaigdigang klima. Tinatayang nasa pagitan ng 50 at 70% ng methane na lumalabas mula sa ilalim ng dagat sa mga nakalalasong bulsang ito ay kinokonsumo ng mga mikrobyong organismo bago pa ito makarating sa haligi ng tubig. Katulad ng mga lawa ng brine, nagbabago rin ang lokasyon ng mga taga sa paglipas ng panahon. Ang pinakamatandang natagpuan natin ay nasa parehong lugar ng halos 50,000 taon. Minsan, sa mga oasis ng buhay na ito, maaari pa tayo makatagpo ng mga bunton na ang itsura ay parang yelo o pinagsama-samang nyebe. Isang nyebe ng methane hydrate na nananatiling solid dahil sa malamig na temperatura at mataas na presyon ng dagat. Ang mga kakaibang pormasyon na ito kung saan ang methane ay nakakulong at nahuhuli sa loob ng parang hawla ng nagyelong mga molekula ng tubig ay madalas na tinatahanan ng mga nilalang na kayang kainin at gawing mapapakinabang na yaman ang mga chemical na elemento. Karaniwang pinatatatag ng presyon at lamig sa sahig ng karagatan ang mga hydrate na ito. Kapag hindi balance, maaring bumigay ang microscopicong kristal na hawla na nagkukulong sa methane. Ang mga naipit na bula ay nakakatakas mula sa nagyelong pinaglalagyan, nagdudulot ng surreal na eksena tulad ng mga blok ng hydrate na lumulutang pataas mula sa sahig ng karagatan habang unti-unting lumalabas ang mga bula sa loob nila. Minsan, ang mga bula ay umaakit ng mga hayop mula sa malalim na dagat gaya ng nakuhanan ng rover ng Embari Institute kung saan isang alimango ang sinusubukang hulihin ang mga bula na akala niya ay pagkain. Bagamat tila ligtas, lahat ng methane hydrate sa lalim na 200 hanggang 2,000 metro sa karagatan ng mundo ay natataglay ng binhi ng maliit na apokalipsis. Sa katatagan ng mga butil ng yelo na may methane, nakasalalay ang bahagi ng kinabukasan ng ating klima. Dahil sa antas ng buong planeta, ang dami ng methane na kasalukuyang nakakulong sa yelong ito sa malalalim na bahagi ng dagat ay tunay na napakalaki. Kung pagsasamahin, ang lahat ng methane na naroon ay may kakayahang magpainit ng atmosfera na mas mataas pa kaysa sa dulot ng pagsunog ng lahat ng kilalang reserba ng carbon, gas at langis na pinagsama-sama. Kaya kung biglang pakawalan ito,
magdudulot ito ng malaking krisis sa klima. Sa katunayan, pinaniniwalaan na nangyari na ito noon. Mga 56 milyong taon na ang nakalipas, noong Paleocene-Eocene thermal maximum ng Paleocene-Eocene, tumaas ang karaniwang temperatura ng mundo ng halos 5 hanggang 8 degrees sa loob lamang ng ilang milenyo. Bagaman di pa lubos alam ang pinagmula ng biglaang pag-init na ito, ipinapakita ng mga carbon isotope sa sediment core mula sa panahong yon na nagkaroon ng mabilis at malawakang paglabas ng magaan na carbon sa atmosfera. Isang uri ng carbon na kapareho ng matatagpuan sa methane hydrates. Noong panahong yon, matinding aktibidad ng bulkan at paggalaw ng mga kontinente ang nagpainit sa mababaw na sedimentong dagat, nagdulot ng paglabas ng hydrate at malawakang paglabas ng methane sa dagat at atmosfera. Ang pag-init nito ay nagdulot ng lalong pagtaas ng temperatura sa ilalim ng dagat sa isang nakakatakot na siklo ng patuloy na pagpapalakas. Sa kasalukuyan, dahan-dahan tumataas ang temperatura ng malalalim na tubig at may ilang obserbasyon na nagpapangamba na balang araw, ang pag-init na ito ay maaaring magpagising sa bombang thermal na natutulog sa katahimikan ng mga sedimentong nakalatag sa sahig ng karagatan. Di man kasing photogenic pero kasing kakaiba ng mga hydrate, natuklasan sa ilalim ng dagat ang libu-libong malamig na mud volcano. Malalaking bunton na hindi naglalabas ng lava, kundi makapal na putik sa malabong, mabigat na paligid. Ang mga mud volcano na ito sa ilalim ng dagat na mabibigat na pagbuga ay naglalabas ng mga sediment ay nabubuo dahil sa pag-akyat ng gas na nasa ilalim ng presyon na tumatakas mula sa kailaliman ng malalambot na bahagi ng crust ng mundo, kung saan ito ay nakulong sa loob ng milyon-milyong taon. Kapag mabilis umakyat ang gas sa mga bitap, nahahatak nito ang material na malalambot na sedimentong dinaraanan at nagreresulta ito sa dome na pwedeng lumaki ng labis. Ang ilang pagsabog na nakita sa sonar ay naglalabas ng malamig na putik na umaabot ng daan-daang metro ang taas at libu-libong metro kubiko ng sediment sa ilang oras. Sa paligid ng mga estrukturang higit 200 metro ang taas at ilang kilometro ang diametro, hindi matatag ang lupang mayaman sa luwad at organikong material. Sa paligid ng bulkanang putik na Akon Mosby sa karagatan ng Noruega, nabuo ang mga kamangha-manghang microbial field at kakaibang hayop na natutong umangkop sa malapot at mayaman sa methane na sedimentong ito. Kahit bahagya lang naapektuhan ng pag-init sa ibabaw, ang aktibidad ng mga bulkan ng putik, ang ambag nila sa natural na emisyon ng methane ay halos kapantay ng mula sa pagkatunaw ng mga hydrate. Pinaniniwala ang nakatulong din sila noon sa pagpapalala ng pagbabago ng temperatura sa mundo. Sa wakas, bagaman tila kwento lang, ngunit kasing kakaiba rin, noong 2014, isang submersible ang napadpad sa lalim na 1,900 na raang metro sa Golpo ng Mexico, sa ibabaw ng isang napakalaking estruktura na parang mga bulaklak na tila nagyelo na binubuo ng alkitran. Et de bitume lourd. Iniisip na ang nakakagulat na estrukturang ito ay nabuo mula sa malapot na langis na matapos umangat mula sa malalalim na imbakan kung saan ito nagmula ay tumigil sa pagdaloy at mabilis na tumigas ng makasalamuha ang malamig na tubig na naging hugis ng mga talulot. Mga talulot kung saan natuklasan ang maraming bakterya na kayang tunawin ng alkitran at nabubuhay sa mabibigat na hydrocarbon. Higit pa sa kanilang nakakabighaning ganda, na sa sarili nito ay sapat ng dahilan para pag-aralan sila, ang lahat ng kakaibang ekosistemang ito ay mga laboratorio. Kadalasan, ang mga organismo roon ay may biochemical na proseso na hindi alam ng mga nilalang sa ibabaw. Kaya may buong pharmacopoeia na naghihintay maintindihan at bigyang kahulugan. Halos 50% ng gamot sa kanser ay mula sa molekulang galing sa organismong dagat, kabilang ang ilan na mula sa mga lawa ng alat. Pinag-aaralan ngayon ang lason ng malalalim na mollusk para makagawa ng pampawala ng sakit na 10 beses mas malakas kaysa morphine. Ang pag-aral sa hemoglobin ng tube worms ay maaring magdulot sa paggawa ng artipisyal na dugo para sa lahat. Ang mga bakterya na kayang tunawin ang mabigat na bitumen ay maaari magdulot ng revolusyon sa agam ng paglilinis ng lupa balang araw. Bukod sa mga konkretong aplikasyon, pinapaalala ng pag-iral ng mga ekosistemang ito sa matitinding kondisyon kung gaano kahusay ang buhay sa pag-USB bong at pag-unlad.
Dito, may mga buhay na nabubuhay at dumarami kahit walang liwanag o oksiheno at gusto pa ang mga napakatoksikong elemento. Ipaparamdam nila sa iyo ang pagsisisi na ipinanganak ka kung ikaw ay malas na malunok sila. Lubos din itong binago ang pananaw natin sa posibilidad ng buhay sa ibang bahagi ng universo. Sa ngayon, ang mga kapaligirang ito ay labis na kinahihiligan ng mga astrobiologo na masusing pinag-aaralan ng mga ito. Dahil dito, makikita sa maliit na sukat ang mga kondisyon na katulad ng pinaghihinalaang umiiral sa ilalim ng ibang mundo. Ang malamig na tagas, pati na rin ang mga hydrothermal vent na hindi ko pa nabanggit sa episode na ito at kung saan naglaan na tayo ng kalahating oras dahil karapat-dapat sila ay mga aral ng katatagan at tibay ng mga molekula. Mga lugar kung saan ang biolohiya ay gumagawa ng bagong mga patakaran lampas sa karaniwang prinsipyo sa ibabaw. Kung ang buhay ay kayang umunlad sa libu-libong metrong lalim at lubos na kadiliman, umaasa pa sa mga compound na lubang nakakalason para sa halos lahat ng nilalang. Kung ganoon, walang hadlang sa pag-isip na posible ring may ganitong buhay sa ibang planeta. Mula ron, ang maisip na maaring may mga nilalang sa kailaliman ng mga karagatang natatabunan ng yelo sa maliit na buwan na Europa o kaya'y sa mga dadat ng likidong methane sa Titan na may mga uri ng buhay na katulad nito ay isang hakbang na gusto kong subukan.